Hello Kitchenatex! Welcome to my channel. Tayo ngayon ay may panibagong recipe at ang ating recipe for today ay ang ukoy na kalabasa, kamote, carrots. Napakasarap po nito. So para laging updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. So let's start! So ito, titikman na natin yung ating ukoy. At ito ang ating mga ingredients para sa ating ukoy na vegetable. So, meron po tayo ditong sweet potato, squash or kalabasa, yung ating carrots. Maglalagay din ako ng cabbage. Meron din tayong bean sprout o munggo, anong tawag, togi. At meron din ako ditong dried na shrimp kasi wala ko yung shrimp na fresh. Ito yung yung alamang, yung gamit ko. Pero para sa mga vegetarian, pwede nyo nang huwag lagyan ng kahit na anong mga hipon. Gulay lang sapat na. Meron din akong all-purpose flour, corn flour, salt, black pepper. So ngayon, ihiwain na natin lahat ng ating mga sangkap. Umpisahan natin sa ating kalabasa. Maninipis lang po para siya madaling maluto. Yan. Yan, hiniwa ko na siya ng maninipis na ganyan. Tapos maninipis din yung ating paghiwa dito. Strip lang. So, ganun din ang hiwa natin sa ating kamote. Maninipis lang din siya. So, ganun din ang gagawin natin sa carrots. Strip lang din yung ating hiwa. Para sa ating cabbage, maliit lang yung ating paghiwa sa kanya. Ganyan lang. Ngayon, paghahalo-haluin na lang natin yung ating gulay. So, ito, mayroon tayong toge dito. Lalagay na rin natin yung ating gulay. Tapos, lalagyan na rin natin ang ating dried shrimp. Depende sa gusto nyo karami. At yung flour natin, lalagyan na rin natin. So, ilagay na rin natin yung ating corn flour. Maglagay na tayo ng salt. Tansya lang kasi may maalat na yung ating shrimp. So, lagyan din natin ng paminta. So, ngayon, haluin lang natin. Tapos, lalagyan na natin ng water. So, lagyan natin ng water. Halo lang natin mabuti. Tansya-tansya lang yung paglagay ng water. Medyo runny maganda. Kailangan ma-coat lahat ng harina yung ating gulay. Ang nilagay kong harina, 1:1. Halimbawa, 1 cup ng harina at 1 cup ng corn flour para malutong.
So, medyo may labnaw ng konti. So, ayan. Pwede na tayo magprito. Pag nagprito tayo, tikman muna natin yung magprito tayo ng konti. Tikman natin para malaman natin kung sakto yung asin o kung ano pa yung kailangan nating idagdag. So, ito magpapainit na tayo ng mantika. So, ayan. Medyo damihan natin yung mantika. So, ngayon, maglalagay na tayo ng ating gulay. Ipiprito na natin. Kailangan halo tayo ng halo dun sa gulay natin bago natin ilagay sa plato. Kasi namumuo dun sa bumabagsak sa ilalim yung flour niya. So, ganyan lang. Manipis lang yung gagawin natin. Tapos, lagyan nyo ng sabaw kasi yun yung sa flour. Yun yung flour. Manipis lang yan. Tapos, lalagay na natin dito. Ayan. Bali, hininaan ko na yung apoy niyan para hindi siya masusunog. Ayan, umangat na siya. Madali siyang umangat kasi yung flour natin at saka yung ating corn flour at saka yung harina. So, yan. Mahina lang yung apoy, yung hindi so. So, yan. Luto na yung isa natin. Yan. Medyo anuhin pa natin. Ayan, no? Medyo may maputi pa na harina. So, ayan. Looks masarap na talaga siya. So, ahuin na natin yung isa. Ayan. Kung vegetarian kayo o vegan, pwedeng hindi nyo lagyan ng hipon. Talagang masarap na masarap yan. So, ito, titikman na natin yung ating ukoy. Ang sarap po. Sarap ng may sausawan. Wala akong sausawan. Ang sarap. Yung aking alamang, ang lasang-lasa siya. Napakalutong, ang sarap. Yung pinagsamang kamote, kalabasang napakaligat, ang sarap. Tapos yung repolyo at toge. Sarap. Sarap talaga na may sausawan. Hindi pa ako nakagawa. Kaya kailangan manipis lang. Ang sarap ng combination ng alamang. Malasang malasa. Malasang malasa siya. Tsaka, syempre pag nilagay mo yung hipon na maliliit, matalim pa siya eh. Samantalang pag yung alamang na dry, hindi siya matalim. Syempre maliliit siya, tapos malasang malasa. Sarap niya. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching!